Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ano ba? Ang mahal tingnan yung damit mo tapos 10 piso lang ang ibibigay mo sa akin? Ang damot-damot mo naman. Mayaman ka, di ba? Bigyan mo naman ako kahit 50 lang. Naku naman ate, hindi ako mayaman, may kaya lang po. Tsaka pasensya na kung 10 piso lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Wala kasi akong ibang coins dito eh. Hindi ako naniniwala. Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga. Ganyan naman kayong mga mayayaman eh. Napakadamot nyo. Wala kayong puso para sa aming mga mahihirap. Lalong-lalo na sa mga pulubi. Teka lang naman ate, huwag ka naman manggulo rito sa palengke. Nakakahiya sa mga tao oh. Talagang nahihiya ka kasi napakadamot mo. Kaya mong bumili ng mamahaling damit pero 10 piso lang maibibigay mo sa mga nangangailangan? Parusahan ka sana ng langit. Grabe ka naman po ate. Bakit ka ba nagkakaganyan? May problema ka ba sa pamilya mo? Wala na akong pamilya. Tsaka pwede ba? Wag mo akong inaate-ate dyan kasi hindi tayo magkapatid. Tsaka halos magkaedad lang naman tayo ah. Oo na, sige na. Kumalma ka na muna riyan. Bakit ba kasi sigaw ka ng sigaw? Naku, kung hindi ka lang pulubi, kanina pa kita pinatulan eh. Anong sabi mo? Eh di patulan mo ako. Ganyan naman kayong mga mayayaman eh. Tinatapak-tapakan nyo lang kaming mga mahihirap. Hindi ganon. Ay nako, ang sakit naman sa ulo nito. Makaalis na nga lang dito. Hoy, wag mo akong tinatalikuran. Kinakausap pa kita. Hoy miss, bumalik ka rito. Kahit tinatawag pa ako ng babaeng pulubi na yun, hindi ko pa rin siya nilingon na tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad palayo sa kanya. Nakakahiya kasi sa mga tao eh. Ang dami nang nanonood sa amin. Yung iba, may mga matang mapanghusga. Akala siguro nila inaapi ko yung pulubing yun. Yung iba naman, mukhang kilala na nila ang pulubi kasi may mga sumita na rin sa kanya na lubayan na ako. Masama nga ang ugaling ipinakita sa akin ng pulubing yun. Pero hindi ko rin maiwasang mag-isip kung ano kayang problema niya at nagkakaganon siya. Sigurado kung may dahilan siya kaya hindi kagad ako ng husga. Bago ko nga pala makalimutan, ipakikilala ko muna ang sarili ko. Ako po si Chantal. 24 anyos na po ako at nag-iisang anak lamang. Ang pangalan ng mama ko po ay Sharon, samantalang frontal naman ang pangalan ni Papa. Kaya ako naging Chantal kasi combination po ng pangalan ng mga magulang ko. Pag uwi ko sa bahay, ibinalita ko kagad kina mama at papa ang ganong pangyayari doon sa palengke. Siyempre gaya ng inaasahan, nagulat din sila. Sino ba namang hindi magugulat kung may pulubing ganon kamaldita? Totoo ba yan? Inaway ka ba talaga ng pulubi? Baka naman nagkamali ka lang ng pag-intindi, iha. Ma, pa, totoo po talaga yun. Nagalit siya kasi 10 piso lang yung binigay ko sa kanya. Ang lakas nga po ng boses niya eh. Galit talaga siya. Eh bakit ba kasi hindi mo na lang dinagdagan para matigil na siya, anak? Eh wala na nga po akong ibang coins na dala. Puro 500 at buong 1,000 lang po ang dala ko. Eh alangan naman bigay ko yun sa kanya. Ano tayo, milyonaryo at milyonarya? Oo nga naman. Napakabaldita naman pala ng pulubing yun, iha. Hindi na siya nahiya. Hindi na nga po eh. Ako nga po ang nahiya kaya tinalikuran ko na lang siya. Mabuti at hindi ka niya sinaktan, Chantal. Hindi naman po pa. Ay, nga pala, saan po kayo pupunta ni mama ngayon? Bihis na bihis po kayo ah. May lakad po ba kayo? Ah, oo iha. Kailangan kami doon sa restaurant natin eh. Maiwan ka na muna rito ha? Di ba anniversary niyo ngayon ng boyfriend mo? Ah, opo ma. Kaya nga pumunta ako ng palengke para bumili ng paborito niyang cassava cake eh. O sige, pasensya na't hindi na muna namin kayo masasamahan sa celebration niyo ngayon ha? Ayos lang po ma, walang problema yon. Sige na, iha. Aalis na kami ng mama mo, ha? Sige po papa, ingat kayo. Ingat din kayo, anak. San ba kayo magse-celebrate ni Diego? Magpipiknik daw po kami, sabi niya. Wow, maganda yan anak. O siya, tama na ang daldal. Aalis na talaga kami ha. Enjoy kayo, iha. Hindi nagtagal, nakaalis na nga sina mama at papa. Sakto ring tumunog ang cellphone ko at nakita kong tumatawag na ang boyfriend kong si Diego. Sinagot ko yun kagad. Ang sabi niya maghanda na raw ako kasi susunduin niya na ako. Kaya ayun, kumilos na ako ng mabilis at ginawang presentable ang sarili ko. Binilisan ko ang kilos para diretso alis na kami kagad pagdating niya sa bahay. Tamang-tama rin dahil pagkatapos kong mag-ayos, siya ring pagdating niya. Kaya sumakay na ako sa kotse ng boyfriend ko.
May sarili siyang kotse pero hindi naman sobrang yaman. Sakto lang, sapat lang ang income niya para magkakotse. Tsaka hindi rin naman kami sa syudad nakatira, kundi sa munisipalidad lang. Nandito na tayo, mahal. Dito na yon? Wow, ang ganda ng view ah! Oo, ganitong mga lugar ang paborito mong tambayan, di ba? Green grass sa harapan ng dagat. Oo, ganitong-ganito nga mahal. Salamat ha. Saglit lang bababa muna ako para pagbuksan ka. Ngumiti ako ng matamis. Maswerte ko sa boyfriend kong si Diego. 4 na taon na kaming magkarelasyon pero ni minsan hindi niya ako tinrato na parang basura. Sa halip, tinrato ako ni Diego na parang isang prinsesa. Hindi naman perpekto ang relasyon namin kasi wala naman talagang ganon. Ang mahalaga, sinusubukan naming maging perfect para sa isa't isa. Pagbaba ko ng kotse, tinulungan ko rin siyang ilapag ang blanket at mga pagkain namin. Ilang minuto lang ay natapos din yun, kaya pumwesto na kami ng upo sa harapan ng dagat. Napakaganda ng lugar na yun. Tahimik, mapayapa at malamig ang simoy ng hangin. Kung ano-ano na nga ang napag-uusapan namin ng boyfriend ko hanggang sa nabanggit ko bigla ang tungkol sa malditang pulubi. Alam mo ba mahal, may umaway na pulubi sa akin kanina eh. Talaga? Pulubi? Inaway ka ng pulubi? Bakit naman? Ma-attitude siya eh. Ayaw ng 10 piso. Ang gusto niya 50 o higit pa ron. Ano? Aba, bago sa pandinig ko yan Ngayon lang ako nakarinig ng pulubing ganyan. Sinabi mo pa, nagulat nga ako eh. Bakit naman daw gano'n ang pulubing yun? Aba malay ko, ang sabi niya mukhang mayaman naman daw ako kaya bakit daw nagdadamot ako sa kanya. Nagpapatawa yata yun Pero kung sa bagay, mayaman ka naman talaga Ano ka ba? Hindi ako mayaman may pera lang. Ganun na rin yun, mahal. O di mayaman ka rin kasi may pera ka naman. Hindi pa rin kasing yaman ng girlfriend kong may sariling kainan na fried chicken. SFC, Chantal's Fried Chicken. Ayan ka na naman, Diego. Tigilan mo nga ako. Tinutokso mo na naman ako Hindi naman, mahal. Proud lang ako sa'yo kasi unti-unti ka nang umaasenso ngayon. Hindi mo na kailangan umasa pa sa pera ng mga magulang mo. Kung sa bagay may punto ka. Talagang meron. Kumusta na pala ang negosyo mong yun, mahal? Ayos naman, marami pa rin customers. Siyempre, masarap dun Kung malapit lang sana yun sa kumpanyang pinapasukan ko, siguradong dun ako kakain kada lunch break namin. Hay nako, akala mo naman hindi ka magsasawa sa fried chicken. Ikaw mahal, kumusta ang trabaho mo? Hindi ka ba pinahihirapan masyado ng boss mo? Hindi naman, mahal. Nakakapagod pero laban lang. Kasi pangarap ko yun na naabot ko na. Napangiti ulit ako. Kung aalalahanin ko ang sakripisyo namin ni Diego mula college, talagang mapapaiyak na lang ako. Sabay kaming nag-graduate ng kursong Bachelor of Science in Business Administration o BSBA. Sinugot ko siya nung mismong graduation namin at ngayon ay masasabi kong naaabot na nga namin ang aming mga pangarap. Alam kong simula pa lang yon at marami pa kaming haharapin. Pero handa kami ni Diego na harapin ng sabay ang anumang hamon ng buhay. Mabilis na lumipas ang oras basta kasama ko si Diego. Hindi na lang namin na malayang malapit na palang mag-sunset, kaya hinintay na nga namin yon. Pagkatapos naming panoorin ng sunset, umuwi na rin kami kagad. Siyempre baon namin ng maraming selfies, picture at videos para may memories kaming maiipon. 3 araw ang lumipas. Pumunta ulit ako ng palengke para bumili ng mga gulay para na rin mabawasan ang gawain ng katulong namin sa bahay. Hindi ko inaasahang makikita ko ulit yung babaeng pulubi roon. Mukhang madalas na yata siya sa palengking yun, pero sa pagkakataong yun, may kabangayan siya. May umaaway sa kanya kaya nilapitan ko kagad at pinaalis yung mga lalaking yun. Halatang bulis at mga manyakis. Umalis na nga kayo rito? Hindi na kayo nahiya Pati pulubi pinapatulan nyo. Kanina pa nila ako hinaharangan dito. Okay na, umalis na sila. Salamat. Ano bang nangyari? Bakit kanila inaaway? Hindi ko alam Ewan ko sa mga lalaking yon. Mukhang mga barumbado nga sila. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Hindi naman. Salamat at pinagtanggol mo ko Wala yon. Mukhang hindi ka kasi tinutulungan ng mga tao rito
Wala namang pakialam sa akin ng mga yan eh. Siya nga pala, matanong ko lang, ikaw ba yung minalditahan ko nung nakaraan? Oo, ako nga yun. Yung sinigaw-sigawan mo kasi 10 piso lang ang nabigay ko sa'yo. Oo nga eh, pasensya ka na ha. Mainit kasi ang ulo ko noon. Pasensya na talaga. Ayos lang yun. Mabuti naman at naalala mo ko. Oo, madali naman kasing matandaan ang mukha mo eh. Sobrang ganda kasi. Makinis ang balat, mestisa, matangkad, matangos ang ilong, mahaba at straight ang buhok. In short, mukha kang Diyosa. Naku naman, parang nung nakaraan lang inaaway mo pa ako ah. Ngayon pinaulanan mo naman ako ng papuri. Totoo naman kasi. Di maraming salamat kung ganon. Alam mo maganda ka rin naman eh. Morena at kulot ang buhok. Mukhang sexy ka pa. Gusgusin ka nga lang manamit. Pero alam mo, kung mabibihisan ka lang ng maganda, baka aangat din ang ganda mo. Talaga? Naku, maraming salamat din. Ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Ako si Naya. Naya, magandang pangalan mo ah. Ako naman si Chantal. Maganda rin ang pangalan mo ah. Oo naman. Gusto mo ba ng ice cream? Halika ililibre kita. Parang gumaan bigla ang loob ko kay Naya. Pakiramdam ko, pwede ko siyang maging kaibigan. Kaya ayun, nakipagtsikahan ako sa kanya at sinubukan ko siyang tanungin ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay niya. Masaya naman siyang nagkwento sa akin. Lahat ay tungkol sa mga iba't ibang karanasan niya sa panlilimos. Nakakaawa pero nakakatuwa rin siyang pakinggan habang nagkukwento. Enjoy na enjoy pa nga siyang kinakain niya ang ice cream na parang bata lang. Hanggang sa biglang nalungkot ang mga mata niya noong ikinuwento niya ang tungkol sa trahedyang nangyari sa kanyang buhay. Alam mo Chantal, maayos na sana ang buhay ko ngayon kung hindi lang namatay si nanay eh. Ano? Namatay ang nanay mo? Naku, pasensya ka na ha? Oo, pero hindi ko siya tunay na ina. Siya lang ang kumupkup sa akin nung iniwan ako ng totoo kong mga magulang. Bata pa lang ako noon, wala pang muwang. Bakit? Ano bang nangyari sa tunay mong mga magulang? Sa pagkakaalam ko, naghiwalay silang dalawa tapos pinabayaan nila ako. Wala naman kasi kaming bahay eh. Nakatira lang kami sa ilalim ng tulay. Tapos ayun, may babaeng nakakita sa akin nung inaapoy ako ng lagnat. Doon sa ilalim ng tulay niya ako nakita. Tapos, kinupkup ka na niya nun? Oo, wala rin kasi siyang anak tsaka matandang dalaga na rin. Magmula nun, tinuring niya na ako bilang tunay na anak. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Kailan ba pumanaw ang nanay mo? Magdadalawang taon na eh. Medyo matagal na rin pala. Anong nangyari sa'yo pagkatapos nun? Ayun, bumalik ako sa panlilimos. Wala na ulit akong bahay na matutuluyan. Bakit naman? Kasi binawi na ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng maliit naming bahay ni nanay eh. Ano? Hindi ka man lang ba binayaran? Binayaran ng konti pero naubos na rin kaagad. Hindi naman ako marunong humawak ng pera eh. Hindi kasi ako naturuan ni nanay. Puro pangkukulam lang ang tinuro niya sa akin. Ano yun? Pangkukulam? Wala yun. Nagbibiro lang ako. Nga pala, may balita ka ba kung nasa ng tunay mong mga magulang ngayon? Wala na rin eh. Hindi ko alam. Medyo nakalimutan ko na nga ang itsura nila eh. Ganun ba? Nakakalungkot naman yan. Di ba wala ka nang tinutuluyan ngayon? Kung mamasukan ka na lang kaya sa bahay namin bilang katulong. Saktong-sakto, naghahanap din kami ng isa pang katulong ngayon. Talaga? Pwede yon? Oo, tara, sumama ka sa akin. Dinala ko si Naya sa bahay namin. Mabilis lang kaming nakarating kasi hindi naman kalayuan ang distansya ng bahay namin sa palengke. Pagdating namin doon, nakita kong namangha si Naya sa nakita niya. Hindi mansyon ang bahay namin, parang bungalo lang. Niyaya ko siyang pumasok ng gate at siniguro kong hindi siya mahihiya. Saktong nandun lang sa bahay sina mama at papa. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko na kagad sa kanila ang sadya ko. Ipinaliwanag ko sa kanila na kailangan ni Naya ng matutuluyan kaya sakto siya sa bahay namin bilang katulong na rin. May sweldo na siya, may matutuluyan pa. Ikinuwento rin ulit ni Naya sa kanila ang mga kinuwento niya sa akin doon sa palengke kasi nagtatanong ang mama ko tungkol sa buhay ni Naya.
Pagkatapos ng halos 1 oras naming pag-uusap, napapansin kong parang gusto na ni Mama na umalis muna si Naya. Si Mama na rin mismo ang nagsabi na bumalik na lang daw si Naya sa araw ng linggo kasi pag-iisipan daw muna nila ang kanilang desisyon ni Papa. Kung tatanggapin ba nila si Naya bilang bagong katulong o hindi. Kahit papano, may pag-asa pa rin naman kaya masaya na ako ron. Pag alis ni Naya, doon na ako kinausap ng masinsinan ng mga magulang ko. Masyadong seryoso ang aura nila. Chantal, iha, sigurado ka na ba dyan sa pinapakiusap mo sa amin? Oo nga anak. Pinag-isipan mo na bang mabuti yan? Opo ma, pa. Ano po bang mali ron? Gusto ko lang pong tulungan si Naya eh. Kawawa naman po kasi siya eh. Oo iha, naiintindihan naming gusto mo lang makatulong. Pero wag ka naman sanang padalos-dalos. Hindi mo pa nakikilala ang babaeng yon. Oo nga anak. Gaano katagal mo na ba siyang nakilala? Hindi ba't nitong nakaraan lang noong inaway ka niya sa palengke? Inaway ka na nga. Tapos ngayon dinala mo rito sa bahay para ipasok bilang katulong natin? Hindi mo pa nakikilala si Naya, Chantal. Hindi tayo pwede basta-basta na lang magtiwala. Baka mamaya magbibigay pa yan ng sakit ng ulo natin dito. Hay nako, pwede naman po natin siyang paalisin kagad kung gagawa siya ng masama eh. Bigyan lang po natin siya ng pagkakataon. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Chantal anak, hindi naman sa hindi kami naaawa kay Naya. Alam mo naman na maawain kami, hindi ba? Hindi lang talaga maganda na magtitiwala tayo kagad sa isang taong bago pa lang natin nakilala. Ni hindi natin alam kung totoo ba yung kinikwento niya o nagsisinungaling siya para kaawaan natin. Tama ang papa mo, iha. Tsaka isa pa, hindi ba't hindi rin marunong sa gawaing bahay ang mga pulubi? Ang alam lang nilang gawin manlimos ng pera. Paano natin siya kukunin bilang katulong dito? Mama, sa haba ng panahong kinupkup siya ng ibang tao, syempre po natuto na siyang magtrabaho. Kaya sige na po please, pagbigyan na natin si Naya para naman po may makasama na rin ako ritong kaedad ko. Alam niyo naman po na wala nga akong kapatid, wala pang pinsan na malapit sa atin, wala ring mga kaibigan. Ay, bigyan mo muna kami ng sapat na panahon para pag-isipan ito, iha. Pwede ba yon? Sige po ma, walang problema yon. Hihintayin ko po ang desisyon niyo ni Papa. Sige, iha. Ay, siya nga po pala, magpapaalam muna ako sa inyo ngayon. May lakad po ako eh. Bakit iha? Saan ka naman pupunta? Dadalawin ko po muna si Diego doon sa kabilang munisipalidad. O siya, sige. Mag-iingat ka ha? Opo. Isang munisipalidad lang ang pagitan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Diego sa munisipalidad namin. Kaya magbabas na lang ako para makarating doon. Halos 2 oras lang ang biyahe at nakarating na rin ako kagad. Dumiretso ako sa building kung saan nagtatrabaho si Diego. Saktong lunch break yun, kaya siguradong nandun siya sa cafeteria ng building. Hindi nga ako nagkamali kasi nandun talaga siya. Diego! Chantal? Naku mahal, ikaw pala yan. Ginulat mo naman ako eh. Ay, nagulat pala kita. Grabe ka naman magulat, napakakalmado. Siyempre, ako pa. O sige, upo ka mahal. Anong ginagawa mo rito? Bakit bigla kang sumugod? Okay ka lang ba? Okay lang ba kayo ng pamilya mo? May problema ba? Wow, chill. Dahan-dahan lang at mahina ang kalaban. Ano ngang sadya ng maganda kong girlfriend sa pagsugod sa akin dito? Wala naman. Gusto lang kitang dalawin kasi namimiss na kagad kita eh. Bakit, bawal na ba yun ngayon? Siyempre hindi. Akala ko may masamang nangyari sa inyo eh. Wala ano ka ba? Teka, kumain ka na ba? I-order na kita kung hindi pa. Oo nga pala, hindi pa ako kumakain. Medyo nagugutom na rin ako eh. Ayan, ikaw talagang babae ka oh. O siya, dyan ka muna ah. I-order lang kita. Yung paborito mo. Sige mahal, salamat. Mabilis na kumilos si Diego. Akala niya siguro gutom na ako kahit hindi pa naman masyado. Natawa na lang ako sa kanya na medyo kinilig din. Palinga-linga ako sa paligid at nakita kong maraming babae ang pasulyap-sulyap sa akin. Hiningitian ko rin sila paminsan-minsan kapag nagkakasalubong ang mga paningin namin.
Hindi naman kasi nakakapagtaka yun. Sa gwapo ba naman ng boyfriend ko? Syempre maraming nagkakagusto sa kanya kahit saan man siya magpunta. Malas lang nila at pagmamayari ko ng lalaking pinagpapantasyahan nila. Pagkatapos mag-order ni Diego, kumain na rin ako kagad. Hindi ako masyadong gutom pero ginanahan kagad ako sa pagkain nung natikman ko na. Unang natapos si Diego kasi syempre nauna siyang kumain kaya hinintay niya akong matapos. Nung natapos na ako, tsaka ko lang sinabi sa kanya ang baon kong chika sa pagpunta ko roon. Alam mo ba mahal, nagkita ulit kami kanina nung pulubi. Talaga? Naku, hindi ka ba niya sinaktan? Ano nangyari sa inyo? Relax lang, hindi ako sinaktan. Naya pala ang pangalan niya. O tapos, ano nangyari? Nakapag-usap na kami, humingi siya ng pasensya sa nagawa niya sa akin noong nakaraan. Talaga? Pustahan tayo. Pinatawad mo kaagad. Ganun na nga. Sabi ko na nga ba hindi na ako magtataka. Sa bait mong yan, hindi mo talaga matitiis sa mga taong humihingi ng tawad sa'yo. Kawawa naman kasi naikwento niya sa akin ang mga pangyayari sa buhay niya, mahal. Grabe nakakaawa pala si Naya. Bakit? Ano bang naranasan niya? Hindi ako nagdalawang isip na ikwento rin kay Diego ang mga ikinuwento ni Naya. Paiba-iba pa ang reaksyong nakikita ko sa mukha ng boyfriend ko, pero palaging nakakunot ang noon niya. Para bang may duda siya roon at mukhang hindi naniniwala sa kwento ko. Kaya sinikap ko talagang maniwala siya. Hanggang sa sinabi ko yung tungkol sa pagbabalak kong ipasok siya sa bahay namin bilang katulong. Doon na nagulat ang boyfriend ko. Ano? Inalok mo si Naya na mamasukan bilang katulong sa inyo? Chantal naman, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi mo pa kilala yung tao Pumayag ba sina tito at tita niyan? Yun nga mukhang ayaw nilang dalawa. Tama lang yun, mahal. Huwag ka kasing basta-basta magtitiwala sa isang tao. Baka mamaya masama pala yung si Naya. Mahal, maliring manghusga ng kapwa. Hindi naman sa nanghuhusga ko. Nag-iingat lang. Hay nako, ganyan din naman ang sinabi nila mama at papa sa akin Sinabi ba nila kay Naya na hindi nila tatanggapin ang pulubi na yun? Hindi pa naman. Sa susunod na araw pa malalaman ang desisyon nila. Linggo na sa susunod na araw, hindi ba? Oo, linggo na. Kaya ako nandito kasi gusto ko sanang makasama ka namin magsimba ngayong linggo. Tapos malalaman na rin natin ang desisyon ng mga magulang ko. Sinusundo mo pala ako rito Ganun na nga. Di dun ka matutulog ngayon sa apartment ko. Ganun na nga rin. Bukas ng hapon tayo babiyahe pagkatapos ng trabaho mo kung hindi ka pa napapagod. Pero kung pagod ka na, di sa linggo na lang tayo ng umaga. Diretso simbahan na kagad tayo. Sige mahal, magandang ideya yan. Paglipas ng isang araw, araw na ng linggo. Nasa simbahan na kami at ilang oras lang din ang divine service. Pagkatapos nun, niyaya ko silang lahat na doon muna kumain sa SFC na pagmamayari ko, yung kainan ng fried chicken. Gusto ko rin kasing maghalo-halo nun Pagkatapos namin kumain, umuwi na kami kagad para hintayin na si Naya sa bahay namin. Pero pagdating namin doon, nagulat kami nang maabutan si Naya na nandun sa labas ng gate. Nakaupo sa tabi at matyagang naghihintay sa amin. Medyo nakonsensya ako kasi napaghintay namin siya kaya nilapitan ko na kagad. Ay, Naya, nandyan ka na pala. Kanina ka pa ba riyan? Medyo mga 2 oras na yata. Hindi ko alam. Wala naman akong relo Naku, pasensya ka na ha. Nagsimba pa kasi kami Ayos lang, walang problema. Buti at hindi ka umalis kagad. Halika, pasok ka. Ma, pa, Diego, pasok na tayo. Pagdating namin sa sala, sinabihan ko kagad ang isang katulong namin na maghanda ng pagkain para kay Naya. Sigurado kung hindi pa siya kumakain. Tama nga ako kasi parang gutom na gutom siya nung kumakain na. Hinintay na muna namin siyang matapos bago sinimulan nila mama at papa ang pagsasalita. Halatang kinakabahan si Naya. Ako rin, hindi ko maiwasang kabahan nung nagsalita ng mama ko. Ano nga ulit ang pangalan mo, iha? Naya, ano? Opo, ma'am. Naya po. Naya, alang-alang sa pakiusap ng anak namin, may nabuo na kaming desisyon ng asawa ko. Ano po yun, ma?
Saglit lang anak, patapusin mo muna ako. Ay, opo, pasensya na po, excited lang. Napagdesisyonan namin ni Sir Frontal mo na tanggapin ka na namin bilang katulong. Talaga po, Ma'am Sharon? Naku, maraming salamat po, Ma'am. Sir, hulog talaga kayo ng langit. Yay! Salamat po, Ma, Pa. Masayang-masaya ako sa desisyon yung yan. Oo anak, pero hindi stay in si Naya rito sa atin. Po? Bakit po? Wala naman po siyang uuwian ni. Hinanapan namin ng boarding house si Naya. Bayad na yon sa unang buwan na renta. Ibig sabihin, ang unang buwan na sahod ni Naya ay may bawas na para sa pambayad ng renta sa boarding house niya. Ayos lang ba yun? Ayos na rin po. Sa iyo, Naya, ayos na ba yun? Opo sir, ayos na ayos po yun. Pasensya ka na, Naya. Hindi ka pa naman kasi namin ganun kakilala para patirahin sa bahay namin eh. Sana maintindihan mo kami. Ay nako ma'am, wala po talagang problema yon. Sobrang laking tulong nga po nitong pagtanggap niyo sa akin eh. Salamat po talaga. Walang anuman. O siya, pwede ka nang magsimula bukas. Kung may mga gamit kang tinatago sa kung saan-saan, pwede mo nang ilipat doon sa boarding house. Sige po ma'am, may ilang gamit po ako pero konting-konti lang po. Saan po ba yung boarding house, Ma, Pa? Dito lang, malapit sa atin, Iha. Sasamahan namin kayo roon. Wala na ba kayong ibang gagawin? Pwede na tayong pumunta roon ngayon mismo. Sige po, Ma'am. Excited na po ako eh. Nagpunta na nga kami kagad doon sa boarding house na sinabi ni Mama. Pagdating namin, sinalubong kagad kami ng landlady para dalhin sa room si Naya. Siyempre, tuwang-tuwa siya at ganun din ako. Pero napansin kong medyo peke ang ngiti nila Mama at Papa. Pati si Diego, parang hindi yata natutuwa. Muntik ko na ngang makalimutan na kasama pa pala namin ang boyfriend ko eh. Tumahimik lang kasi bigla si Diego pag uwi namin galing sa simbahan, pero hindi ko na muna siya tinanong pa kasi abala ako sa pakikipagchika kay Naya. Nasa loob na rin kami ng room niya, samantalang lumabas muna sina Mama, Papa at Diego para makipag-usap saglit sa landlady. Medyo ka-close pala nila Mama ang landlady na yon. Ano Naya, nagustuhan mo ba itong room mo? Oo naman Chantal, sobrang saya ko talaga. Sa wakas may matutuluyan na rin ako. Hindi na ako sa kalye matutulog. Sa kalye ka pala natutulog? Oo eh, nandun pa nga mga gamit ko eh. Kukunin ko na rin ang mga yon. Ay siya nga pala, sino yung gwapong kasama nyo? Kanina pa siya tahimik ah. Hindi ko rin siya naririnig na magsalita. Pipi ba siya? Naku, hindi. Hindi pipi si Diego. Diego pala ang pangalan niya. Bagay sa kanya ah. Makisig pakinggan ang pangalan. Kasing kisig niya. Kaano-ano mo ba siya, kuya mo? Pinapatawa mo naman ako, Naya eh. Hindi ko kapatid si Diego. Boyfriend ko siya. Ano? Boyfriend mo? Oo. Nako, pasensya na hindi ko alam. Napahanga lang ako sa kagwapuhan ng boyfriend mo. Wala yon. Sanay na ako sa ganyan. Marami talagang babae ang humahanga sa kanya eh. Oo nga eh. Ang swerte mo naman, Chantal. Ang kisig at ang gwapo ng boyfriend mo. Talagang maswerte ako kay Diego. Sa haba ng pila, doon pa talaga siya napunta sa babaeng hindi pumila sa kanya. Sino naman ang babaeng yun? Ay nako Naya, syempre edi ako. Ay, oo nga pala, paniguradong marami ring lalaking nanligaw sa'yo no Chantal? Sa ganda mo ba namang yan? Hindi naman sa pagmamayabang pero parang ganun na nga. Hindi pinansin ni Diego yung mga babaeng nakapila sa kanya kasi doon siya pumila sa akin. Ang sweet nyo naman, may kapatid ba yung boyfriend mo? Oo naman, may isa. Talaga? Ipakilala mo naman ako sa kapatid niya, Chantal. Naku Naya, babae yung kapatid niya eh. Ate niya yon. Ay, nakakaloka ka naman. Akala ko pa naman lalaki rin eh. O siya, labas na tayo. Tumango na lang ako at lumakad na palabas ng kwarto ni Naya. Medyo nakakunot ang noo ko noon kasi napapansin kong nagpapakita siya ng kaharutan pero binaliwala ko na lang kasi iniisip kong normal lang yun. Baka hindi pa niya nararanasang magkaroon ng boyfriend kaya ganun siya kumilos. Kinaumagahan, nagsimula na nga kagad si Naya sa pagtatrabaho niya sa bahay namin.
Siyempre, ginagabayan pa siya ng isa sa aming mga kasambahay na sobrang tagal nang naninilbihan sa amin. Magiliw naman si Naya at mukhang masipag din. Lahat ng pinagagawa sa kanya, ginagawa niya ng may ngiti sa kanyang labi. Willing din siyang matuto na gamitin ang appliances namin para mas mapadali ang trabaho niya. Nagdaan ang maraming araw. Maayos naman ang lahat. Walang naging problema kay Naya dahil wala siyang ibang pinapakita kundi kasipagan. Isang araw noon, nakita ko siyang nakatayo sa living room namin at nakatingala roon sa malaking portrait na nasa dingding. Nakangiti siya pero parang may halong lungkot ang ngiti niya, kaya nilapitan ko na. Naya? Chantal, ikaw pala. Pasensya na kung nagulat kita ha. Nako, hindi naman. Ano palang ginagawa mo rito? Wala. Tinitignan ko lang yung picture nyo ng pamilya mo. Ang ganda nyong tignan ano? Oo naman, pero maliit na pamilya nga lang. Alam mo na, ako lang ang nag-iisa nilang anak eh. Bakit? Hindi ka ba natutuwa na ikaw lang mag-isang anak? Hindi, nakakalungkot kaya. Tuwing aalis sina mama at papa, wala akong ibang kasama sa bahay, kundi ang mga kasambahay lang namin. Wala akong kalaro dati nung bata pa ako. Napakatahimik ng buhay. Maganda nga yun eh, wala kang kakumpetensya sa pagmamahal ng mga magulang mo. Hindi katulad ko na iniwanan na lang dahil sa dami naming magkakapatid. Naku, totoo ba yun? Marami pala kayong magkakapatid? Sa pagkakaalala ko, oo. Sobrang dami nun kaya hindi na kami kayang buhayin ng tunay na mga magulang namin. Kaya siguro nila ako iniwan. Malungkot nga yun. Pero malay mo, baka hindi ka talaga nila iniwanan. Anong hindi? Naghintay ako ng ilang araw pero hindi talaga nila ako binalikan. Hayaan mo na, Naya. Ang mahalaga ay may kumupkup na sayo. Ilan pala kayong magkakapatid? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Basta ang alam ko lang, sobrang dami namin. Mahilig mag-anak ang nanay ko eh. Akala niya naman kaya niya kaming buhayin lahat. Mukhang paiba-iba nga rin siya ng lalaki dati eh. Talaga? Ibig sabihin nun, yung mga kapatid mo iba-iba ang tatay? Parang ganun na nga. Naku naman, ang saklap nga niyan. Oo talaga. Kaya ikaw Chantal, huwag ka nang magreklamo na wala kang kapatid kasi maswerte ka nga eh. May mapagmahal kang mga magulang at may gwapo ka pang boyfriend. Ang swerte mo talaga. Naku, salamat. Siya nga pala Naya, birthday ko sa susunod na linggo. Bala kong doon mag-celebrate sa paborito kong resort. Talaga? Naku, pwede ba akong sumama? Pangarap kong makapunta ng resort eh. Siyempre naman. Yay! Kaso, wala nga pala akong damit para panligo. Meron ka ba? Pwedeng pahiram ako? Oo naman, walang problema. Ibibili kita ng dalawa. Isang bikini at isang swimwear. Depende sa'yo kung alin ang gusto mong suotin. Talaga? Naku naman, ang bait mo talaga, Chantal. Salamat ha. Excited na ako. Magsha-shopping ako at sasama ka sa akin. Sige ba? Kailan tayo aalis? Pwede rin ngayon na mismo kung tapos ka na sa trabaho mo. Naku, hindi pa ako tapos eh. Pero malapit na to. Sige, tatapusin ko kagad ngayon tapos aalis na tayo. Oo, sige ba? Ayun, saglit lang ha. Tatapusin ko muna tong nililinis ko. Napangiti ako nang makita ko kung gaano katuwa si Naya. Halatangang hindi niya pa nararanasan ng karangyaan sa buhay. Naaawa ako sa kanya pero minsan hindi ko mapigilang makaramdam ng hindi maganda. Para kasing may mali sa ugali niya pero hindi ko lang matukoy kung ano ba yun. Maya-maya pa, natapos na nga si Naya sa ginagawa niya kaya kumilos na kami. Nagpunta na kami sa mini mall ng munisipalidad namin. Walang malaking mall dito kasi hindi naman to syudad pero may mini mall. Pagpasok namin doon, tuwang-tuwa si Naya kung ano-ano ang nilalapitan at tinitignan niya. Panay paalala naman ako sa kanya na wag niyang gagalawin ng mga yun kasi baka makasira pa siya, mahirap na't ako pa ang magbabayad. Ang plano ko, bikini at swimwear lang ang bibilhin ko para sa kanya. Pero mukhang mapaparami yata ako ng bili nun kasi nagre-request siya ng iba't ibang bagay. Chantal, ang ganda naman itong damit na ito. Pwede mo ba akong ibili nito? Hindi pa ako nakakapagsuot ng ganito kagandang damit sa tanang buhay ko eh. Sige. Talaga? Naku, salamat naman. Sa wakas, may magandang damit na rin ako. Sige na, kunin mo na yan. Sige.
Tsaka ano rin pala, pwede mo ba akong ibili ng magandang sandals at sapatos? Sandals at sapatos? Oo nga pala, wala ka rin nun, no? Oo pwede ba? Mayaman ka naman alam ko marami kang pera. Konti lang ang dala kong pera ngayon Pero sige, punta na lang tayo sa hilera ng mga sandals at sapatos. Pumili ka na kagad. Ayun! Teka, ano pa nga ba dapat kong bilhin? Lipstick, tsaka eyebrows, tapos yung papula sa pisngi, tapos yung ano bang tawag doon? Basta pang makeup. Gusto kong mag-makeup at magpaganda. Pwede mo ba akong ibili ng makeup, Chantal? Teka lang Tignan ko lang kung kasya pa sa budget ko Hindi pa tayo nakakabili ng bikini at swimwear mo Ay, ano ba naman yan? Sige na, huwag ka nang madamot dyan. Share your blessings naman. Oo, kasya pa pala. Pero last na siguro yan, Naya Kasi baka wala na tayong pamasahe pa uwi nito. Naku naman, sayang. Marami pa sana akong bibilhin Sige, sa susunod na lang. Ibili mo ako ng iba pang mga gamit sa susunod Ha? Sige na. Magkaibigan na naman tayo sige. Para akong natameme nung mga sandaling yun. Hindi ako makapaniwala sa ikinikilos ni Naya. Ako tuloy ang nahihiya para sa kanya Nahihiya rin akong tumanggi kaya pumayag na lang. Yung pinabili niyang dress, higit 900 ang presyo. Nagsuggest ako sa kanya ng ibang style, yung nasa 600 plus lang. Pero ayaw niya. Mas gusto niya raw yung napili niyang dress kaya wala na akong nagawa pa kundi bilhin na lang kahit medyo mabigat sa bulsa. Ang napili niya namang sandals, tag 650 naman ang halaga. Samantalang ang sapatos ay nasa 500 plus. Yung makeup kit naman niya, nasa 400 ang lahat. Para akong na-hold up ni Naya pero hindi na lang ako nagsalita pa. Huli naming binili yung totoo naming sadyang bilhin sa pagpunta namin doon. Pagkatapos nun, niyaya ko na siyang umuwi na kagad kasi mukhang hihirit pa siya na magpalibre ng pizza wala na akong dalang ekstrang pera noon. Pag uwi namin, tuwang-tuwa talaga si Naya na sukatin ang lahat ng pinamili namin. Hindi nga siya nagpasalamat sa akin pero ayos lang. Baka kasi nakalimutan niya lang magpasalamat dahil masyado siyang excited sa mga bago niyang gamit. Hindi naman nalaman nila mama at papa ang tungkol sa bagay na yun kasi wala sila sa bahay nung nakauwi kami galing sa shopping. Hanggang sa lumipas ang maraming araw. Dumating na rin ang birthday ko. Umuwi si Diego mula sa trabaho niya sa kabilang munisipalidad para makasama ako sa pagdiriwang ng kaarawan ko. Doon na nga kami pumunta sa paborito kong resort. Chantal, iha, nasaan si Naya? Po, hindi ko po alam magkasama kayong pumunta rito, hindi ba? Nauna kayong dumating Opo, baka nagliwaliw lang po dyan sa tabi-tabi. Alam niyo na, first time niya pong makapunta sa resort. Oo nga naman. Bantayan mo ang babaeng yun, iha Baka mamaya makadamage pa yun ng mga gamit dito. Magalaw pa naman kumilos yun. Hindi naman po siguro. Hayaan niyo po, akong bahala sa kanya. Nga pala. Yan na ba ang susuotin mo para maligo mamaya? Opo ma, conservative style lang po ang gusto ko. Alam niyo naman pong ayokong mag-two-piece o mag-bikini pag maraming tao Alam ko yun, iha. Ako rin naman Para makaiwas na rin tayo sa malalagkit na tingin ng mga lalaki. Alam mo naman tong mama mo, may edad na pero sexy pa rin, hindi ba? Tama, agree po ako sa bagay na yan ma. Siyempre nagmana po kayo sa akin Aba, ayos ka rin ayun na pala si Naya. Po, nasaan? Ayun, nandun sa harapan ng kabilang cottage. Naku, bakit ganyan ang suot niya? Nakabikini talaga? Halos lumuwa ng buong kaluluwa niya. May bikini pala siya. Ang totoo po niyan, ako po ang bumili niyan para sa kanya. Ano? Bakit naman ganyan ang binili mo, iha? Parang ang bastos tignan, May mga bikini namang sakto lang siya po kasi ang pumili niyan Tsaka binilhan ko rin naman po siya ng ibang swimwear para may pagpilian siya kung sakaling conservative din po siya gaya natin. Mukhang hindi naman conservative ang babaeng yan, iha. Liberated yata. Tignan mo parang nagpapapansin pa sa mga lalaki. Naku, nakakahiya. Hayaan niyo na po ma, mukhang hindi niya alam ang ginagawa niya Pagsasabihan ko po siya mamaya.
Dapat lang. Pero in fairness ha, maganda rin ang katawan niya. Oo nga po may maipagyayabang naman pala siya. Pero mas sexy ka pa rin naman sa kanya, anak. Mas matangkad ka rin. Mas bagay nga sa'yo yung magsuot ng bikini eh. Hay naku, hayaan nyo na po. Mabuti pa't kumain muna tayo. Tatawagin ko lang po si Naya. Sige, iha. Tatawagin ko na rin muna ang papa mo. Lumakad na nga ako papunta sa kabilang cottage para tawagin si Naya. Talagang panay papansin nga siya sa mga lalaki roon. Halata ring nakikipaglandian siya. Wagas kasi kung tumawa at ngumiti eh. Tsaka dikit din siya ng dikit sa mga lalaking nandoon. Ako tuloy ang nahihiya para kay Naya, kaya niyaya ko na siyang umalis roon para kumain. Pagbalik namin sa cottage namin, nandun na silang lahat. Nandun si Mama, si Papa, si Diego, mga katulong namin at ang ibang kaibigan at kamag-anak ng mga magulang ko. Konti lang kami roon kasi hindi naman ganun kabongga ang selebrasyon ng birthday ko para hindi na kami masyadong magsasayang pa ng pera. Alam nyo na, negosyante kami kaya dapat magtipid. Pagkatapos naming kumain, isa-isa na nga kami nagsipaglanguyan sa pool. Ilang minuto lang din akong nagbabad sa tubig, umahon din kagad para maglagay ng sunscreen. Si Mama naman nagpunta muna sa room namin. Si Papa at Diego ang lumalangoy pa rin pero hindi nagtagal, umahon din ang boyfriend ko at tumabi sa akin. Pag-ahon ni Diego, siya namang paglapit ni Naya sa kinaroroonan ng papa ko kaya medyo kumunot ang noo ko. Oh, ano nangyari sa mukha ng maganda kong girlfriend? Bakit magkasalubong naman niyang kilay mo? Wala naman. Si ano lang si Naya. Bakit? Anong meron? Tingnan mo siya Bakit ganyan siya makangiti kay Papa? Oo nga no. Anong ginagawa niya? Hinahawakan din niya si Tito. Oo nga Ewan ko kung anong ginagawa niya. Parang nilalandi niya yata si Tito Fron, mahal. Ha? Hindi naman siguro. Baka ganyan lang talaga siya. Huwag na lang nating husgahan. Kung sa bagay. Naku, ayan na. Nandyan na si Tita. Tignan nga natin kung hindi ba titigil si Naya sa ginagawa niya. Ewan ko rin dyan kay Papa. Parang hindi niya nahahalatang dinidikit-dikitan siya ni Naya Gusto ko lang sanang maging kalmado pero hindi ko mapigilang mainis ng konti. Buti na lang at nilapitan sila ng mama ko. Kaya ayun, medyo lumayo ng konti si Naya sa kanila hanggang sa nakalayo na ng tuluyan. Mag-isa na lang siyang lumalangoy roon sa kabilang banda. Nag-enjoy na lang ako sa fresh watermelon juice ko nang magpaalam si Diego na kailangan niya raw munang magbanyo. Kaya naiwan na ako mag-isa roon sa tabi habang pinanonood silang lahat. Maya-maya pa, napansin kong hindi pa rin bumabalik si Diego. Lampas 10 minuto na siyang nagpaalam na gagamit ng banyo pero hindi pa rin bumabalik. Nakita ko ring wala na rin si Naya sa pool pero hindi ko napansin kung saan siya pumunta. Medyo nakaramdam ako ng konting kaba at pagdududa kaya naisipan kong sundan si Diego sa banyo. Pagdating ko roon, ganun na lang ang gulat ko sa nakita ko. Nandun si Naya at mukhang nilalandi niya ang boyfriend ko. Pero hindi muna agad ako lumapit sa kanila. Nagtago muna ako para makinig sa kung anumang pinag-uusapan nilang dalawa. Ilang taon na pala kayo ni Chantal, Pogi? 4 na taon na, Naya. Medyo matagal-tagal na rin pala ha. Buti at hindi mo siya naisipang palitan ano? Hindi. Hindi yan kailanman sumagi sa utak ko, no? Talaga? Wow, loyal ka pala. Ang swerte naman ni Chantal sa'yo. Maswerte rin naman ako sa kanya Ano bang tipo mo sa babae? Tipo? Siyempre ang girlfriend ko. Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung totoong type mo sa mga babae talaga. Kagaya nung kung sexy ba, masipag, morena, may sex appeal. Naya, girlfriend ko nga ang type ko. Ano bang gusto mong sabihin? Wala naman. Baka kasi Ano? Alam mo na, hindi naman lahat ng lalaking may girlfriend Yung girlfriend na nila talaga ang type nila. May iba riyan na may girlfriend na nga sila, pero may type talaga sila na hindi nila nakikita sa girlfriend nila. Gets mo ba yun? Oo, Naya. Gets na gets ka ng boyfriend ko. Chantal? Mahal, nandyan ka pala. Anong ginagawa niyo rito? Tara na't bumalik na tayo ron.
Nagkunwari akong walang pakialam sa mga naririnig ko kanina. Pero sa kaloob-looban ko, gusto ko nang kausapin si Naya. Sadyang wala lang akong lakas ng loob. Sumama na nga rin sa amin ang babaeng yon pabalik sa pool na para bang walang nangyari. Bumalik na nga siya sa paglalangoy niya pagbalik namin doon, samantalang medyo lumayo-layo naman ako ng konti kay Diego. Maya-maya pa, biglang lumapit si Mama sa akin. Tumabi talaga siya sa inuupuan ko at mukhang may chismis atang dala, pero tungkol pala kay Naya. Medyo pabulong niya akong kinakausap para hindi kami marinig ni Diego. Chantal, iha, hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko dyan sa Naya na yan, ha? Po? Bakit po? Ewan ko, pero malakas ang kutob kong nilalandi niya ang papa mo. Ano po? Paano niyo naman po nasabi yun? Basta, iha, tulungan mo na lang akong bantayan ng babaeng pulubi na yan. Baka sa susunod jowa mo nang lapitan yan. Ah, yun po pala. Huwag niyo na pong isipin yun, ma. Baka nagkakamali lang po kayo. Ewan ko ba? O siya, balik na ako ron sa papa mo at baka didikitan na naman yan ng kaibigan mong yan. Nginitian ko na lang ng peke ang mama ko. Kahit alam ko kung anong sinasabi niya, nagkunwari na lang akong walang ideya sa mga pangyayari kasi ayoko ng gulo. Tsaka isa pa, birthday ko yun, kaya hindi ako papayag na masira ang selebrasyon ng birthday ko. Nang matapos na ang araw na yun, umuwi na rin kami kagad. Hindi pa naman kami inabot ng gabi. Mga nasa bandang 5:00 pa lang ng hapon. Hindi pa rin namin pinauwi si Naya sa boarding house niya kasi tutulong daw muna siyang maghugas ng kitchen utensils na ginamit namin. Kasama rin ni Naya ang isa pa naming katulong. Hindi rin muna umuwi si Diego sa kanila. Pagod pa siya sa biyahe. Medyo malayo rin kasi ang distansya ng bahay nila Diego mula sa bahay namin. Abala pa si Naya sa kusina kaya kinausap ko muna ang boyfriend ko tungkol sa nangyari kanina. Bakit mahal? May sasabihin ka ba? Oo, ano yung kanina? Kanina? Alin dun? Yung kinausap ka ni Naya, anong nangyayari? Ah, yun ba? Hindi ko nga rin alam eh. Nagulat din ako sa babaeng yun. Bigla ba naman akong hinarangan? Akala ko may importante siyang sasabihin. Yun lang pala. Alam kong hindi ko narinig ang lahat ng pinag-usapan niyo. Sabihin mo nga sa akin, nilalandi ka ba niya? Ha? Naku, hindi. Hindi, mahal. Bakit naman niya ako lalandin? Mali ka nang iniisip. Bakit? Ano bang tawag dun sa ginagawa niya sa'yo kanina? Hindi ko rin talaga alam kung anong ginagawa niya. Ayoko nga siyang kausapin eh. Talaga? Mukhang gusto mo namang kinakausap ka ni Naya eh. Kasi kung talagang ayaw mo, di sana umalis ka na kagad doon pero hindi mo ginawa. Gusto mo talaga. Chantal, wag mo akong simulan ngayon ha. Alam mong pagod ako. Oh, ba't ka napagod? Hindi ka naman masyadong lumalangoy ah. Tsaka saan ka napagod? Alam mo, mas mabuti pa siguro umuwi muna ako at na makapagpahinga na ako ng maayos. Magpapaalam lang ako saglit kina tito at tita. Di umuwi ka. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko na pinigilan si Diego. Talagang nagpaalam siya kina mama at papa, tsaka umalis ng bahay. Lalo tuloy akong nainis kasi sa halip na magpaliwanag siya, nilayasan lang niya ako. Para bang may iniiwasan siyang pag-usapan, kaya lalong lumaki ang pagdududa ko, na hinahaluan din ng pagkalito kung ano ba talaga ang nangyayari. Papasok na nga lang sana ako sa kwarto ko nang bigla akong matigilan sa paglalakad kasi tinawag ako ni Naya. Mukhang tapos na siyang maglinis doon sa kusina. Ngingiti-ngiti pa talaga siya. Yung tipo ng ngiti na sobrang inosenteng tignan. Lalo tuloy kumulo ang dugo ko nung mga sandaling yon. Oh, nasa na si Diego, Chantal? Pinauwi mo na kagad? Oo bakit? Naku naman, hindi ka na naawa sa boyfriend mo. Pagod yung tao tapos pinagbiyahe mo ulit mag-isa pa uwi sa kanila. Kaya niya ang sarili niya. Oo nga, pero sayang naman. Makikipagkwentuhan pa sana ako sa kanya eh. Parang ang saya niyang kausap. Bakit? Wala naman. Masaya lang akong kausap si Diego. Bakit nga? Kasi yung mga kagaya niyang type ko sa lalaki eh. Ano? Anong sabi mo? Wag mo sanang mamasamain ah. Ano lang kasi. Naya, hindi ko nagugustuhan ang ginagawa mo ah. Layuan mo sana ang boyfriend ko, pati na rin ang papa ko. Huwag kang gagawa ng anumang hindi maganda sa pamilyang ito kung ayaw mong magkagulo. Ano? May pagkabaliw ka rin pala, Chantal. O siya,
Maiwan na muna kita at uuwi na ako sa boarding house ko. Nakangiti pa si Naya ng talikuran niya ako, pero mapang-asar ng ngiti yun. Kunot na kunot tuloy ang noo ko dahil sa kinikilos niya. Hindi ko maintindihan kung anong trip ng babaeng yun. Ang alam ko lang, hindi ko na nagugustuhan ang kinikilos niya pero mukhang wala siyang pakialam doon. Lumipas ang ilang araw, binabantayan ko na ang kilos ni Naya. Kailangan kong alamin ang bawat galaw niya. Kulang na lang magpakabit ako ng CCTV sa bahay namin, pati sa boarding house niya. Pero hindi nga lang pwede yun kaya nagmamatsyag na lang ako. Hanggang sa umabot ng ilang linggo ang pagbabantay ko ng palihim, lalong lumakas na ang patunay ko na nilalandi nga niya talaga sina Papa at Diego. Iba talaga ang kilos ng babaeng pulubi na yun kapag nasa paligid ang papa ko o di kaya ay ang boyfriend ko. Si Mama naman, hindi na niya muna masyadong pinagtutuunan ng pansin ang tungkol doon dahil kasi sobrang busy niya sa pag-aasikaso ng restaurant namin. Hanggang sa isang araw, bigla na lang akong kinausap ni Naya. Hindi ko nagustuhan ang tono ng pananalita niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sinasabi niya sa akin ang mga bagay na yon. Alam mo, Chantal, may konti akong nalalaman tungkol sa kulam. Ha? Kulam? Oo, may sasabihin ako sa'yo pero secret lang natin to ha. Huwag mong ipagsasabi sa iba. Bakit? Ano ba yan? May mga kinulam na ako dati. 2, ang isa medyo matanda na. Tapos yung isa naman mas bata sa akin ng 2 taon. Ha? Seryoso ka ba o nagbibiro ka lang? Ano ka ba? Siyempre, seryoso ko. Sa'yo ko lang sinasabi to kasi may tiwala naman ako sa'yo eh. Yun ay kung mapagkakatiwalaan ba talaga kita. Sige, ano bang ginawa mo dati? Bakit mo sila kinulam? Nakaaway ko ang mga yun dati. Inalipusta kasi nila ako eh. Sanay naman akong alipustahin pero sumusobra na kasi ang 2 yun eh. Kaya ayun, malas lang nila at marunong akong mangkulam. Ganun ba? Kanino mo naman natutunan yan? Sa namayapa akong nanay-nanayan, mangkukulam kasi yun. Tinuruan niya ako. Sayang nga lang at namatay siya. Magaling na mangkukulam na sana ako ngayon. Masama yan, Naya. Anong masama? Hindi ah. Ang laking tulong nga nun para lumaban sa mga mapang-api eh. Eh kahit na, kasalanan pa rin yan sa Diyos. Hay nako, patatawarin naman tayong lahat ng Diyos eh. Napatay ko nga ang 2 yun eh. Ano? Napatay mo? Totoo ba yan? Oo naman, dapat lang sa kanila yun. Ang sasama nila eh. Kaya kung sino man ang magtatangka na kalabanin ako, naku mag-isip-isip na lang sila. Baka sa sementeryo sila babagsak. Hindi ko na nakayanan pang kausapin si Naya tungkol doon kaya nagpaalam na ako sa kanya. Nagkunwari akong may gagawin pa kahit wala naman. Kinagabihan, hindi na nga ako makatulog ng maaga. Magdamag kong iniisip ang tungkol sa sinasabi ni Naya. Napatanong na ako sa sarili ko kung anong klaseng tao nga bang pinapasok ko sa tahanan namin. Hindi ko nga pala talaga siya kilala. Hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit sinasabi niya sa akin ang tungkol doon. Dapat sikreto nga lang niya yun eh. Nagduda tuloy ako na baka nagbibigay lang si Naya ng babala na hindi siya dapat kinakalaban. Tuloy ay lalo akong nainis sa kanya. Ang kapal naman kasi ng pagmumukha niya kung ganun nga. Kinaumagahan, maagang nagpaalam si Mama sa akin na may business trip daw sila ng partner niya sa negosyo sa loob ng 2 araw. Pero hindi kasama si Papa kasi siya ang maiiwan sa restaurant. Hindi ko rin masasamahan ng Papa ko kasi kailangan kong pumunta kagad sa SFC kung kakailanganin ako ng mga trabahante ko roon. Noong nagtanghali na, tinulungan ko munang isa naming katulong sa pagluluto kasi wala naman akong iba pang ginagawa. Wala rin si Naya sa kusina at naglalaba raw. Pagkatapos naming magluto, pinuntahan ko muna si Papa sa kwarto niya para ayaing kumain. Kaya lang, para akong pinagtakluban ng langit at lupa nang marinig ko mula sa pintuan sa labas ang isang mahinang ungol ng babae. Sobrang bilis ng pintig ng puso ko nung buksan ko ang pintuan kasi hindi rin naman nakalak yun. Doon ang laki ng husto ang mga mata ko nang makita ko si Naya na nasa ibabaw ng Papa ko. Naya? Papa? Ano to? Anong ibig sabihin nito? Chantal? Iya? Magpapaliwanag ako. Talagang magpaliwanag kayo. Anong ginagawa niyo? Naya, anong ginagawa mo? Kasi anak, Masarap daw kasi ko ang sabi ng Papa mo, Chantal. tumahimik ka nga, Naya. Chantal, anak.
Hayop ka, Naya! Walang iya ka! Malandi ka talaga! Chantal, kumalma ka muna anak. Anong kumalma? Paano ako kakalma pagkatapos kong mahuli ang kababuyang ginagawa niyo, Papa? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko, anak. Kakalbuhin ko muna ang higad na pulubing yan. Magbihis ka, babae. Hindi ka na nahiyang i-display ang napakaitim mong singit. Anong sabi mo? Nakakadiri ka. Hindi ka nag-shave. Malandi ka na, burara ka pa. At talagang papa ko pang pinakitaan mo ng madilim mong perlas, ha? Napakarumi pala ng bibig mo, Chantal. Dapat lang yun sa marumi mong pagkatao. Magbihis ka na, demonyita ka, kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas ng hubot-hubad. Anak, iha, nakikiusap ako sa'yo. At ikaw naman, Papa? Paano mo nagawa kay Mama to, ha? Paano mo nagawa sa amin to? Kakabit ka na nga lang, dyan pa sa nakakadiring pulubi na yan. Hindi ka ba nalalansahan dyan? Iha, inakit niya ako. Maniwala ka sa akin, hindi ko ginusto to. Inakit? Talagang inakit po kayo ng babaeng yan? Tignan mo naman siya, Papa. Mukha siyang libag na tinubuan ng katawan. Hoy, Chantal, wag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan, ha? Tumahimik ang babaeng higad. Kung ako sa'yo, lumayas ka na rito bago ko pa ingud-ngud yung mukha mo sa putikan. Hindi ako aalis dito. Talagang makapal yung pagmumukha mo, ha? Pwes tignan natin kung hanggang saan ang makakaya mo, bruha ka. Bakit? Anong balak mong gawin sa akin? Tingin mo natatakot ako sa'yo? Baka nakalimutan mong sinabi ko sa'yo nung nakaraang araw. Huwag mong kalimutan kung anong ginagawa ko sa mga kumakalaban sa akin, Chantal. Hindi ako makapaniwala sa katigasan ng pagmumukha mong babae ka. Nakakadiri ka. Hindi ka naman talaga maganda eh. Kung alam mo lang sana kung gaano ka kapangit, hindi ka na siguro magkakaroon ng lakas ng loob para kumabit sa papa ko. Wow ha? Bakit ako lang ang sinisisi mo? May kasalanan din naman ng tatay mo dahil pinatulan niya ako. Tumahimik ka! Pareho lang kayong dalawa. Pero pinapangako ko sa inyo, makakarating ito kay Mama. Teka lang anak, huwag mo na munang sabihin sa mama mo. Ako na magsasabi sa kanya, iha. Hayaan mong ako na ang umayos sa gulong ito. Hindi! Nakakadiri po kayo, Papa. Hindi ako makapaniwalang magagawa niyong bagay na ito. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba kayo. Pagkatapos kong banggitin ang mga katagang yon, lumabas na ako sa kwarto ni Papa nang walang pasabi. Nakita kong nakasilip pa ang isa naming katulong para makinig pero agad rin siyang nagtago. Wala na akong pakialam sa kanila nung mga sandaling yun. Ang gusto ko lang gawin, umalis muna ng bahay at magpakalayo-layo sa kanila kasi sagad na sa buto ang pandidiri ko sa kababuyan nila. Kaso lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Buti na lang at naalala kong nandun pa pala si Diego sa bahay nila. Hindi pa siya pumupunta sa kabilang munisipalidad para sa trabaho niya, kaya pumunta na nga kagad ako sa bahay ng boyfriend ko. Pagdating ko roon, nagulat pa siya. Akala ni Diego aawayin ko siya pero napansin niya kagad ang namumula kong mga mata. Umiiyak na kasi ko noon habang nasa biyahe ako papunta sa kanila. Anong nangyari, mahal? Bakit napasugod ka rito? Hindi ako makapaniwala sa ginawa ng papa ko, Diego. Si Tito? Bakit? Ano bang ginawa niya? Niloko niya si Mama. May kabit siya. Ano? Naku naman, mahal. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagbibiro ka ba? Mukha ba ako nagbibiro sa lagay na ito? Teka nga muna. Anong kabit ba? Si Tito Frontal may kabit? Paano mo nasabi yan? Parang imposible naman yata. Yun din ang akala ko. Akala ko sobrang loyal at faithful ni Papa kay Mama. Pero nagkamali ako. Hindi ko maintindihan, Chantal. Ano ba nangyari? Sino ba nagsabi niyan? Paano mo naman nalaman? Nakita ko, Diego. Nakita mismo ng mga mata ko. Ngayong araw lang. Nakita ko ang kababuyan nilang dalawa. Napaka-imposible talaga. Sino naman yung babae ni Tito? Si Naya. Ano? Si Naya? Oo, si Naya. Ang walang utang na loob na pulubing tinulungan ko at ng pamilya ko. Hindi ako makapaniwala. Alam na ba ni Tita Sharon yan? Hindi pa. Yun nga ang problema ko ngayon, mahal eh. Hindi ko nga alam kung dapat ko bang sabihin kay Mama o hayaan ko na lang na si Papang umayos nito at maghintay na lang ako. Ano bang sinasabi ng puso mo? Hindi ko kayang palipasin ng araw at gabi habang daladala ko ang pagtataksil ni Papa. Gusto kong sabihin na kagad kay Mama, Diego. Sasabihin ko man kagad o ipagpaliban muna, pareho pa rin masasaktan ng mama ko, hindi ba?
Tama ka. Kung ganun, sabihin mo na. Huwag mo nang hintayin si Tito na kumilos. Baka abutin pa kayo ng ilang linggo o buwan yan. Hindi ka pa tutulugin ng konsensya mo. Ganun na nga sigurong gagawin ko para na rin mapalayas na sa bahay ang walang yang anay na yon. Gawin mo kung ano ang tama, mahal. Nandito lang ako palagi. Susuportahan kita. Buo na ang desisyon ko noon. Hindi muna ako umuwi sa amin kasi hindi ko pa kayang bumalik sa maruming bahay na yon. Doon muna ako kila Diego pansamantalang nakituloy at wala akong balak na umuwi sa bahay hanggat hindi ko kasama ang mama ko. Tawag na nga ng tawag si Papa sa akin pero hindi ko sinasagot. Dumating ang araw na pauwi na si Mama, kaya tinawagan ko siya na dumiretso muna sa restaurant namin kasi may mahalaga akong sasabihin. Nagtaka si Mama pero hindi muna ako nagsabi kung bakit, basta doon lang siya sa resto di diretso. Hindi nagtagal nakarating na nga siya. Umupo kami ni Mama sa tabi samantalang si Diego ay nandoon sa kusina. Usapang mag-ina kasi yun eh. Ano bang sasabihin mo at dito mo pa ako pinadiretso, Iha? Kinabahan tuloy ako sa'yo. Mama, alam ko pong magugulat kayo sa sasabihin ko ngayon, pero sana po sikapin yung kumalma. Bakit? Ano ba kasi yun? Ikakasal ka na? Hindi po yun. Buntis ka? Mama naman, hindi po. Ano nga kasi? Sabihin mo na at nang makauwi na ako at makapagpahinga na, Iha. Pagod ako ngayon sa biyahe. Oo nga po pala, hindi ko pa pala sana dapat kayo kinausap ngayon. Siguro po magpahinga na po muna kayo. Abay, loko ka talagang bata ka. Nandito na lang din tayo, sabihin mo na kasi. May kabit po si Papa. Ano? Anong sabi mo, anak? Namali yata ako ng pandinig. Tama po ang narinig niyo, Ma. May kabit po si Papa. Chantal naman, alam mo namang pagod na ang mama mo ngayon. Huwag mo naman akong binibiro ng ganyan, oh. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po talagang may kabit si Papa. Ako po mismo ang nakakita. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Sabihin mo, Iha, nagbibiro ka lang. Bakit naman po ako magbibiro ng mga ganitong bagay? Kung ganon, sino ang babae ng Papa mo? Si Naya po. Sinasabi ko na nga ba? Mabibigat ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mama ko. Parang may diin ang lahat dahil sa matinding emosyon niya. Sobrang nag-aalala na ako noon para sa kanya kaya nung nagpaalam muna siya saglit sa akin na pupunta raw muna siya sa kusina, talagang sinundan ko si Mama. Sinalubong din kagad kami ni Diego. Ganun na lang ang gulat ko pagdating namin doon nang biglang dumiretso si Mama sa lababo tsaka sumuka. Akala ko normal na suka lang kasi baka nahilo siya sa biyahe. Pero hindi, halos hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko nang makita kong dugo ang sinusuka ng mama ko. Mama, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit ka sumusuka ng dugo? Ayos lang po ba kayo? Huwag mo akong alalahanin, Iha. Ayos lang ako. Sigurado po ba kayo? Bakit dugo? May masakit po ba sa katawan ninyo, tita? Huwag niyo na munang isipin ang tungkol dito, Iha. Kailangan nating unahin ang walang yang pulubi na yon. Palalayasin ko siya sa bahay natin. Pero Ma, makakapaghintay naman po yun eh. Magpa-check up na po muna kayo sa doktor. Sasama ko. Hindi na anak. Ayos lang naman ako eh. Umuwi na muna tayo at nang malinis na natin ang maruming bahay na yon. Sigurado po ba kayo? Oo, kaya kumilos ka na dyan at ihanda mo ng sarili mong awatin ako mamaya. Bakit po? Ano pong binabalak niyong gawin? Kakalbuhin ko ang Nayang yon. Yung papa mo naman, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya. Masyado ako nandidiri para lapitan siya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot sa bagay na yon. Kumilos na nga kami ni Mama pati na ang boyfriend ko. Habang nasa gitna ng biyahe pauwi sa amin, pabilis naman ang pabilis ang pintig ng puso ko. Sobrang nag-aalala ko sa anumang posibleng mangyayari pero isa lamang ang pinapanalangin ko, na sana hindi aabot sa puntong maghihiwalay sina Mama at Papa. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na nga kami kagad. Nasa gate pa nga lang kami pero nagsisisigaw na ang mama ko hanggang sa makapasok. Bumungad sa amin ang nakangising mukha ni Naya. Talagang may lakas pa ng loob ang babaeng yun na kumilos ng ganun, alam na nga niyang mapapalayas talaga siya sa bahay. Hindi nagtagal, lumabas na rin si Papa. Sobrang lungkot ng mga mata niya at bagsak din ang kanyang balikat. Nandito na sa harapan ko ang mga baboy sa bahay na ito! Mahal,
Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Tumahimik ka, Frontal, at wag na wag kang lalapit sa akin dahil sagad sa buto ang pandidiri ko sa'yo. Tita, kumalma lang po kayo. Hindi! Walang kakalma sa pamamahay na ito! Naya, ang mabuti pa lumayas ka na rito bago ka pasaktan ng mama ko. Lalayas? Bakit naman ako lalayas, Aber? Anak ng lupa talaga tong babae na to, oo? Saan kaya siya bumili ng makapal niyang pagmumuka? Ikaw, Daya, ikaw ang nagdadala ng salot sa pamamahay na ito. Isa kang anay, hindi ka na nahiya, hindi ka na nakonsensya. Pagkatapos kang tulungan ng anak ko, ganito pang isusukli mo sa amin? Bakit? Ano bang masama sa ginawa ko? Anong sinabi mo? Diyos ko, hindi talaga ako makapaniwala sa yung babae ka. May sayad ka na yata sa utak eh. Parang ganun na nga yata, Ma. Mukhang nasisiraan na yata ng sentido ko mo ng babaeng yan. Talaga? Maaakit ba sa akin si Sir Frontal kung nasisiraan na ako ng bait? Tumahimik ka, Naya. Hayop ka talagang babae ka. Inuubos mo talaga ang kabaitan ko sa katawan ko ah. Ayaw mo pang umalis dito? Pwes, tikman mo ngayon kung gaano kabigat itong kamay ko. Sa isang iglap lang, bigla na lang sinampal ni Mama ng malakas si Naya. Sinabunutan niya rin kagad ang buhok ng pulubing yun. Nataranta ko. Gusto kong awatin silang dalawa, kaya nagtangka na rin akong umawat sa tulong nila Papa at Diego. Kaya lang sinabunutan din ako ni Naya. Dahil doon, hindi ko na napigilan pa ang galit ko sa kanya. Kinalmot ko na ang mukha ni Naya, tsaka ko siya sinabunutan din. Sigaw na kami ng sigaw habang inaawat kami ni Papa at Diego, pero hindi namin sila pinakikinggan. Tuloy lang kami ni Mama sa pagsabunot kay Naya hanggang sa natumba na si Naya. Subsob na rin kagad ang mukha niya sa sahig nung nakahanap ako ng pagkakataon. Ano, Naya? Anong lasa ng semento? Marumi ba, ha? Mas malinis pa nga yung sahig namin kesa dyan sa pagmumukha mo. Bitiwan mo ako, Chantal! At bakit naman kita bibitiwan? Mahal, bitiwan mo na siya. Chantal, anak, tama na yan. Pakiusap, tumigil na kayo. Tumahimik ka, Frontal. Wala kang karapatang utusan ng anak ko. Wala kang karapatang bumoses dyan pagkatapos ng kababuyang ginawa mo. Kaya tumahimik ka. Ikaw namang babae ka, sana naman nagsisi ka na ngayon sa ginawa mo, no? Kung lumayas ka na lang sana kagad, edi hindi na sana dumugo yung labi mo. Bitiwan mo sabi ako eh. Sa oras na pakawalan niyo ako rito, kukulamin na rin kita pagkatapos ko sa nanay mo, Chantal. Sisiguraduhin ko magdurusa kayong dalawa. Ano ka mo? Anong pinagsasabi mong babae ka? Narinig mo ko, Ginang Sharon. Hindi mo ba napapansing may masakit sa katawan mo? Pwes para sabihin ko sa'yo ako ang may gawa nun. Gusto kitang patayin para mapasa akin ang asawa mo. Para yayaman na rin ako. Kaya pala nanghihina ang katawan ko nitong mga nakaraang araw ah. Pwes hindi rin kita hayaang gawin sa akin yon, bruha ka! Nagulat kaming lahat sa narinig namin. Hindi ko inaasahang may ganun palang pangyayari. Ang buong akala ko, nagbibiro lang si Naya nung sinabi niyang marunong siyang mangkulam at kinukulam niya ang mga taong kumakalaban sa kanya. Yun pala, totoo talaga. Magkahalong galit, gulat at takot tuloy ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Hindi ko maiwasang kabahan kaya binitiwan ko na si Naya. Pero si Mama naman ang pumalit sa akin. Bigla niyang sinakal ng husto si Naya at walang nakapigil sa kanya kasi galit na galit talaga ang mama ko. Halos hindi na makahinga si Naya noon hanggang sa nawalan na nga siya ng malay. Pero sa halip na mataranta, mas natuwa pa nga ako. Dinala na lang namin sa ospital si Naya kahit ayaw namin. Kung pwede pa nga lang itapon na lang sa ilog ang katawan niyang walang malay, talagang ginawa na namin ni Mama yun. Pagdating namin sa ospital, ilang minuto lang kaming naghintay bago makausap ang doktor na tumingin kay Naya. Sa totoo lang, wala na talaga akong pakialam kahit sabihin pa ng doktor na talagang mamamatay na ang pulubing yun. Kung hindi lang sana kami makukulong kapag ganun eh. Tapos ang sabi ng doktor, nakikilala niya raw si Naya. Nasaksak na raw siya kasi dati ng asawa ng lalaking nilalandi niya. Muntik na nga raw siyang mamatay noon. Talagang malandi na pala ang babaeng yun mula dati. Aalis na sana kami roon pero ayaw munang umuwi ni Mama. Gusto niyang hintaying magising si Naya para siguro kausapin tungkol sa kulam. Kaya noong nagising na ang bruhang yun, nagulat siya nang makitang nandun kaming lahat. Bakit nandito pa rin kayong lahat?
Wow, binantayan niyo talaga ako hanggang sa magising ako. Ang sweet niyo naman. Salamat. Papait yung dila mo kung paduduguin ko ulit yung bibig mo, bruha ka. Kaya huwag kang mang-asam ng sagad ngayon. Baka ihulog kita dyan sa bintana. Nasa 4th floor pa naman tayo. Bakit ba? Ano pang kailangan niyo sa akin? Wala na ako sa bahay niyo, oh. Lubayan niyo na ako. Aba, pagkatapos mong aminin sa amin ang lahat na mangkukulam ka at kinukulam mo ko, sa tingin mo ba hahayaan lang kitang makatakas? Ano ko, bobo? Bobo ka talaga, ni hindi mo nga napansin eh. Alam ko kung anong nangyayari sa katawan ko, bruha. Ang hindi ko lang inaasahan, ikaw pala ang kumukulam sa akin. Kumusta naman? Malapit ka na bang mamatay? Huwag kang mag-alala dahil isusunod ko na rin yung bruha mong anak. Demonyita ka talaga! Hindi kita hahayaang gawin yun sa girlfriend ko, babae ka! Oh, Diego, sa wakas narinig ko rin ang napaka-sexy mong boses. Na-miss ko yan ah. Ano na namang kagagahan yung lumalabas sa bibig mong bruha ka? Hindi mo ba alam, Chantal? Wala ka na namang ideya? Tumigil ka na, Naya! Diego, anong pinagsasasabi ng babaeng yan? Gaya ng nalalaman mo, mahal. Nilalandi niya ako, pero hindi ko na siya hinahayaang makalapit sa akin. Talaga, Diego? Ayaw mo bang aminin ngayon na naaakit ka sa akin? Naaakit? Bakit naman ako maaakit sa maruming babae na kagaya mo? Hindi ka naman kagandahan. Kasing itim mo pa ang puwet ng kaldero. Pero naaakit ka pa rin, hindi ba? Kahit gayumahin mo pa ako, hindi yan tatalab sa akin. Masyadong mataas ang standards ko sa babae para pumatol sa'yo. At si Chantal lang ang nakaabot nun, kaya tigil-tigilan mo na ako. Sus, kunwari ka pa eh. Tumahimik kang bruha ka! Ikaw ang tumahimik, Ginang Sharon! Hindi ko inaasahan ang biglaang pagtaas ni Naya ng kanyang boses. Nagulat din kaming lahat nang bigla siyang tumayo para kunin ang maliit na kutsilyong panghiwa ng prutas na nandoon sa mesa sa tabi niya. Itinutok niya sa amin ang kutsilyong yun na para bang nakikipaglaban siya sa amin. Kung sino ang nagsasalita, tinututukan niya habang umaabante siya ng kaunti papalapit sa amin. Medyo kinakabahan na tuloy ako. Nagtangka pa si Papa na tumawag na nga ng doktor kasi mukhang nababaliw na yata ang pasyente namin. Pero pinigilan din siya kagad ng mama ko. Kaming 5 lang ang nandoon sa kwarto na yon. Bitiwan mo ang kutsilyong yan, Naya! Bakit? Para masaktan niyo ko ulit? Bobo, hindi ako papayag ulit na saktan niyo ako. Ikaw ang nanakit sa amin, Naya. Anong ako? Kaninong mukha bang ginudgud niyo sa sahig? At sinong gumawa nun? Kayo ang nanakit sa akin. Ikaw palang bobo rito eh. Nanakit ng pisikalan ba naman ang nasa utak mo? Ano pa bang aasahan mo sa isang kaling gala na pulubing yan, anak? Malamang wala yang tamang balanse sa utak. Naya, nakikiusap kami sa'yo. Ibaba mo na ang kutsilyong yan. Baka mamaya ikaw pang masugatan dyan. Sige ka! Bakit? May pakialam ka na ba sa akin ngayon, Diego? Sa totoo lang, wala talaga akong pakialam sa'yo. Sino ka ba para magkaroon ako ng paki sa'yo, ha? Sige na, buti pa, isaksak mo na yung kutsilyong yan sa sarili mo. At nang matapos ng kaguluhang to. Napakasama mo, Diego. Ikaw ang masama rito, Naya. Buti pa, umatras muna kayong lahat. At ako na ang bahala kay Naya. Talaga ba, Frontal? Talagang may gana ka pang dumikit sa kabit mo? Sa harapan ko pa talaga? Sharon, mahal. Alam kong hindi mo pa ako naiintindihan ngayon. Pero sana, hayaan mo kong ayusin to. Dun muna kayo sa gilid. Pwede ba yun? Kakausapin ko si Naya. Hindi ko hahayaang makalapit sa akin ng isa man sa inyo. Alam kong sasaktan niyo rin ako. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako kesa makalapit kayo sa akin. Naya, anong ginagawa mo? Tumigil ka! Bumaba ka dyan! Sabay-sabay kaming nagulat nang biglang inakyat ni Naya ang bintana ng silid na yon. Dahil doon, napakilos na nga si Diego. Nagpaalam na siya sa amin na tatawag na raw siya ng doktor. Baka sakaling susundin sila ni Naya. Hindi kami nakaimik ni Mama. Nakakunot ang noon namin. Si Papa ang panay sabi kay Naya na bumaba na roon. Naiinis na nga ako kasi nakikita kong nasasaktan ng mama ko habang pinanonood niya kung paano sinusubukang iligtas ni Papa ang baliw na pulubing yun.
Hindi nagtagal, nakabalik na rin si Diego at may kasama na siyang isang doktor at 2 nurse. Pagpasok na pagpasok pa lang nila ng silid na yun din ang eksaktong sandali kung kailan sabay naming nasaksihan ang pagkatisod ni Naya dahil sa kagagalaw niya. Nagresulta yun ng isang napakalaking trahedya. Nahulog si Naya mula sa 4th floor ng ospital. Mabilis kaming napatakbo papalapit sa bintana para dungawin siya. Sobrang nanlaki ang mga mata naming lahat nang makita naming nakadapa na ang katawan ni Naya sa ibaba. Duguan at mukhang nabalian. Hindi na siya gumagalaw. Sumigaw ang doktor na kumilos na silang lahat para subukang iligtas si Naya. Pero mukhang hindi na mangyayari yun. Diyos ko naman, anong nakain ng babaeng yun at bigla siyang tumalon? E di ang pototoy ng papa mo, ano pa nga ba? Ma, ano ka ba? Totoo naman ah. Bago ka magsalita ng patapos, Sharon, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mali lahat ng iniisip ninyo. Kaya kong ipaliwanag ang lahat ng yun kung hahayaan nyo lang ako. Wag muna sa ngayon, Frontal. Masyado pang masakit para sa akin na kausapin ka. Bigyan mo ako ng konting panahon para pakinggan yung sinasabi mong paliwanag mo. Sige, mahal. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo pa. Doon na muna ako tutuloy kina nanay para hindi kita maabala. Tawagan mo lang ako kapag handa ka na. Mabuti pa nga. Chantal, Diego, tara na't umalis na tayo rito. Ihahatid ko na kayo pa uwi, mahal. Wag na, hindi na kailangan. Tsaka tigil-tigilan mo muna ako sa pagtawag mo ng mahal-mahal na yan. Kadiri! Nauna nang lumabas si Mama sa silid na yon. Nagpaalam na rin muna ako kay Papa kahit papaano, tsaka namin siya iniwan mag-isa roon. Galit ako kay Papa pero ama ko pa rin naman siya eh. Lumipas ang ilang araw, nakumpirma na naming hindi talaga nakaligtas si Naya sa nangyari sa kanya. Wala namang sinisisi sa amin kasi hindi naman namin siya tinulak. Sinubukan pa nga siyang iligtas ni Papa eh. Sariling kagagawan niya yon. Ayaw ko mang maging masama pero hindi ako nalungkot sa pagkamatay ni Naya. Napaka-ungrateful kasi niya at manggagamit pa. Nagdaan ang ilang linggo. Tuluyan nang nabuo ulit ang pamilya namin. Nakapagpaliwanag na kasi si Papa. Sumumpa siya sa amin na walang nangyari sa kanila ng babaeng yon. Inakit lang pala talaga siya ni Naya at kitang-kita yon sa CCTV na pasikretong kinabit ng papa ko. Ilang beses niyang tinataboy si Naya pero pasok pa rin ang pasok sa kwarto ni Papa kahit nakalak na. Talagang ginamitan pa ng susi ng babaeng yon. Kaya magmula noon, naging okay na kaming lahat. Okay na rin kami ni Diego. Konting tampuhan lang naman ang nangyari sa amin pero mahal talaga namin ang isa't isa. Tungkol naman sa kulam ni Naya kay Mama, nagpatulong na kami sa albularyo at nalunasan din naman yun kaagad. Doon sa pangyayaring yun ko lalo napatunayan na dapat matuto tayong magpasalamat sa kabutihang pinapakita ng ibang tao sa atin at hindi yung inaabuso natin ng kabutihan nila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay nakapulutan po ninyo ng aral. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Larry Gumangan from Abu Dhabi, kay Irene Salvador, kay Charmaine Ebon, kay Rizalina Angeles at kina Janice, Diane May, Joanna, Danica at Ira. Happy listening po sa inyo. Hello din po kay Elizabeth Orebia, kay Nancy Makasakit, kay Wileen Ilicano, kay Raquel Hasigawa at sa husband niyang si Mitsuru, kay Risa Paisano, kay Roseda Baquel, shoutout din po kay Charmaine Anke, kay Jenny Ann Elesterio at sa Canciller family, kay Gia Gigi, kay Emeline Povadora, kay Menchu Luchavez, kay Aramik 17, kay Maria Cristina na nag-comment po sa Inggitera na Nanay Upload. Ang sabi po niya, nagwo-work siya habang nakikinig sa atin at hindi raw po siya nakakaramdam ng pagod at nare-relax siya habang pinakikinggan ng mga kwento nating may aral. Salamat po ma'am at nagustuhan ninyo. Hello din po kay Jans Santi, kay Grimpula Angelica, kay Marinette Baliscao, kay Reka Jukoy, kay Arnel Algarme at sa KAC Supermart. Happy listening po sa inyo dyan.
Shoutout din po kay Jennifer Wasin, kay Angeline Francia, kay Manilyn Basco Bandelion at sa mga pamangkin niyang sina Jello, Jea at Jacob. Hello din po kay Robelie Solivio, kay Joyce Stockton na halos lahat daw po ng upload natin napakinggan niya. Salamat po ma'am. Hello din po kay Ma'am Wilma Leses, kay Curly Saligan at kay Christina Desiree Saligan, kay Yam28 o Bad Si Yam, kay Rida de la Cruz, kay Mikay Vergara na nagsabing favorite channel daw po niya ang Miss Winnie Horror Stories. Salamat po Ma'am Mikay. At hello din po kay Carillo Eve at sa lahat ng mga security guard sa EMS LTI at sa officer nilang magbe-birthday na si Somora. Kay Barbilyn G na nagsabing ang ganda raw po talaga ng boses ko at nakaka-addict. Nako ma'am, salamat po sa papuri, nakakataba po ng puso yun. Shoutout din po kay MJ Amor, kay Aiza Mendoza, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Roberto Crimen, kay Febe Ranada, kay Zane Axel Ranada, kay Ma'am Milrose Demate, kay Ma'am Belen Malbas, kay Christopher Salonga at sa Salonga family. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa kwentong ito. Abangan niyo po sana mga susunod nating stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo ha, kaya aasahan ko pa rin po sana ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.